Maraming trader ang akala ang sikreto sa trading ay kung kailan papasok. Pero sa totoo lang, isa sa pinakamahalagang skill ay kung kailan hindi dapat pumasok sa trade. Diyan madalas nadadapa ang karamihan, hindi dahil wala silang alam sa chart, hindi dahil kulang sila sa indicators, kundi dahil bawat movement gusto nilang mag-trade. Bawat breakout ng price, gusto nilang habulin. Bawat maliit na candle, gusto nilang lagyan ng kwento. At sa dulo, hindi market ang sumisira sa account nila. Sarili nilang pagpipilit ang gumagawa noon. Ito ang hindi agad napapansin ng maraming beginners. Ang market ay hindi laging nagbibigay ng clear opportunity. May mga oras na magulo, may oras na manipis ang liquidity, at oras na sobrang taas ng emotion ng trader. Kaya kapag pinilit pa rin mag-trade sa mga ganitong sitwasyon, ang resulta madalas ay hindi disciplined execution, kundi random exposure lang sa risk. When we talk about performance, hindi sapat ang marunong lang maghanap ng entry. Kailangan marunong din tayong kumilala ng araw, kondisyon, at sariling estado kung saan mas tama ang umatras kaysa sumugal. Number 1, kapag walang malinaw na setup. Ito ang silent enemy ng maraming trader. Kapag matagal walang magandang movement, nag-uumpisa ng mangati ang kamay. Biglang parang bawat candle ay may nakikitang pattern. Bawat level, parang support o resistance na. Pero sa totoo lang, hindi edge ang nagdidikta ng entry. Boredom. Kapag inip ang dahilan ng trade, kadalasan mababa ang quality ng decision. Hindi dahil imposible ng kumita, kundi dahil ang trader ay hindi na objective. Gusto na lang niyang may ginagawa. Sa ganitong sitwasyon, ang hindi pag-take ng trade ay hindi katamaran. Disiplina yon. Number 2, kapag tayo ay galing sa sunod-sunod na talo. Kasi kapag ganito, ang nasa isip natin ay bumawi agad. Ito ang tinatawag ng marami na revenge trading. At kahit iba-iba ang tawag, iisang ugat nito, painful losses. Kaya gusto natin kunin pabalik agad ang nawala. Ang problema sa puntong ito, hindi na malinaw ang pagtingin natin sa market. Emosyon na ang driver. Ayon sa mga pag-aaral, ang fear at greed ay mas malakas minsan kesa sa market mismo sa pag-create ng losses. At ang psychological side ng trading ay malaking bahagi ng pagtagal sa larangang ito. Sa kabilang banda, binibigyang diin din ng mga eksperto na ang pagiging discipline at unemotional ay susi sa tamang position management. Kapag galit, desperado o gustong-gusto natin bumawi, ibig sabihin hindi ito ang pinakamagandang oras para mag-risk pa ulit. Number 3, kung wala tayong focus, pagod, or stress. Madalas minamaliit ito dahil hindi ito nakikita sa chart. Pero ang totoo, ang market ay humihingi ng malinaw na pag-iisip. Isang maliit na maling reading sa price, isang maling lot size, isang delayed na reaction, pwedeng maging expensive. Kapag tayo ay distracted dahil sa trabaho, problema, puyat, o kahit simpleng mental fatigue, bumababa ang quality ng judgment natin. Mas madaling magkamali sa pag-click, mas madaling magbago ng plan, at mas madaling maniwala sa setup na hindi naman talaga pasado. Kapag ang katawan natin ay nakaupo sa harap ng chart pero ang isip ay wala roon, ang pinaka-smart na desisyon ay wag munang pumasok sa trade. Number 4, ang panahon bago o habang may major economic event. Kapag gumagalaw ang probability sa market, tumataas ang chance ng matitinding volatility at bigla ang price moves. Habang nagbabago ang expectations, tumataas ang posibilidad ng sharp, abrupt market moves, at minsan hindi sapat ang normal na volatility reading para masukat ang totoong danger. So meaning, bago ang mga big news tulad ng CPI, FOMC, NFP o iba pang event na kayang magbago ng sentiment, hindi porke meron tayong setup sa chart ay safe na agad ang entry. Kung wala tayong malinaw na event plan, malinaw na risk adjustment, at umaasa lang tayo sa luck sa unang spike, mas mabuting umiwas na lang muna kaysa magpanggap na normal lang ang market. Number 5, kapag manipis ang liquidity at sobrang lapad ng spread. Sinasabi ng ilang mga traders na kapag mababa ang volume o illiquid ang product or crypto, mas lumalapad ang bid-ask spread at tumataas ang transaction cost. Ang kombinasyon ng lower liquidity at price volatility ay pwedeng magresulta sa wider than normal bid-ask spread. Meaning, mas mataas ang buy at mas mababa ang sell kaysa sa inaasahan. May mga oras na kahit tama ang direksyon, lugi pa rin tayo dahil pangit ang execution environment. Kapag manipis ang galaw, mahirap makalabas sa price target. Kapag sobrang lapad ng spread, para ka namang nagsimula sa likod bago pa umusad ang trade. Kaya kung ang market ay tahimik pero hindi malinis o active pero manipis, hindi ibig sabihin may opportunity agad. Minsan ang ibig sabihin lang yan ay mahal ang pagkakamali. Number 6, hindi rin maganda mag-trade kapag wala pang malinaw na exit bago pa man pumasok. Ito ang madalas hindi pinag-uusapan ng sapat. Masyado tayong sobrang nakafocus sa entry pero malabo naman kung saan tayo lalabas kapag mali ang idea. Ang exit strategy ay mahalagang bahagi ng due diligence dahil tumutulong itong mag-minimize ng risk at mag-control ng emotions. Kapag wala tayong malinaw na invalidation,
walang malinaw na stop at walang malinaw na plano sa profit taking, ang trade ay hindi pa buo. At kapag hindi buo ang trade plan, hindi ito may tuturing na high quality opportunity. Ito ay magiging hula lang na umaasang magiging tama. Number 7, kapag tayo ay galing naman sa sunod-sunod na panalo. Kasi normally, nagiging sobrang kampante na tayo. Hindi lang fear ang delikado sa market, delikado rin ang sobrang taas ng confidence. Kapag pakiramdam natin as a trader ay kaya ko nang basahin lahat, doon mas madaling pumasok sa mga low quality setups, magdagdag ng sobrang laki ng size at baliwalain ang risk. Kaya kung tayo ay sobrang gigil dahil sa recent wins, ay hindi rin nasa ideal state para magdesisyon. Minsan, pagkatapos ng sunod-sunod na panalo, ang pinaka-smart na gawin ay magbagal muna, mag-recenter at bumalik sa parehong standards na gumana noon. Number 8, dahil lang may ibang trader na pumasok sa trade. So usong-uso ito sa mga signal group or social media. Ito yung tinatawag na herd behavior at tahimik na sumisira sa judgment natin. Kapag may nakita tayong post sa social media, may kakilala na nagsabing sure trade daw ito o may grupo na sabay-sabay na may bias, madaling makaramdam na baka maiwan. Pero kapag ang dahilan ng entry natin ay impluwensya ng crowd at hindi sariling malinaw na setup natin, delikado yon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga biases at herd mentality ay madalas humahantong sa excessive trading at suboptimal decisions. Kaya kung tayo ay hindi nakatingin sa sariling proseso at nakikinig na lang sa ingay ng iba, isa na yung malinaw na signal na hindi mo na dapat mag-trade. Ang hindi pagpasok sa trade ay minsan bahagi ng tamang trading. Hindi ito kabaliktaran ng pagiging seryoso. Hindi ito kawalan ng tapang. Sa maraming pagkakataon, ito pa nga ang pinaka-pro na desisyon. Kapag magulo ang isip, huwag mag-trade. Kapag manipis ang liquidity, kapag wala pang malinaw na setup, etc. Dahil ang trabaho natin as a trader ay hindi humanap ng dahilan para pumasok. Ang trabaho natin ay protektahan ang capital at kumilos lang kapag naroon ang malinaw na edge.